Ayan. Have a blessed divine hope everyone. Ngayon ay January 13, 2025 at ang oras ay mag-alas 9 na ng umaga. Una at higit sa lahat, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Magandang umaga po sa inyong lahat, no? Mabuhay, Maharlika Kingdom of God, the Lufasug Sulu Empire, Darul Islam, the 11 countries, 1C. Mabuhay ang nagmumula sa Maharlika Kingdom of God, the Lufasug Sulu Empire, Darul Islam, the 11 countries, 1C. Mabuhay ang nagmumula sa perlas ng silanganan, ang sikatan ng araw, at mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, kaliwanagan, kaunawaan, kapayapaan, at higit sa lahat, ang katarungan sa bawat isa ay iiral sa bawat isa ng buong sangkatauhan. Kumusta kayo, mga mahal kong kapatid? Hawak-hawak ko ang yahawa si Dr. Mens, okay? Nais ko muna kayong pasalamatan sa lahat ng inyong mga prayers, sa lahat ng inyong pakikiisa, sa lahat ng inyong mga tulong, sa lahat ng inyong pakikibahagi, sa lahat ng inyong pagmamalasakit at pangunawa. Okay? Maraming salamat po sa inyo. Okay. So, umagang ito, mahal, pwede pera mo na sa cellphone mo. Batid natin na, oh my God, ang mga tao ngayon di magmamayaw, no? Kung ano ang mga nangyayari na sa ating mga kapaligiran. Ang topic natin ngayon ay regarding sa tinatawag na Abraham Accord. Dahil sa Abraham Accord na ito ay nakita natin na ito'y pinangunahan ng ating mahal na kapatid na si Donald Trump, or the President of the United States of America na si Donald Trump. Wala, ito yon. Kung makikita natin, ang dating is, he is so very powerful. Okay, no? Parang, everything he can do it, no? Para bang walang mga bagay na imposible para sa kanya. And that Abraham Accord, ay alam naman natin na even the Muslim countries, ay, the some, hindi naman kasi lahat eh. No, some of the Muslim countries, leaders ay nakipag-isa sa kanya. Itong Abraham Accord, isi-shortcut ko ito kasi baka butin ng umaga pag isa-isahin ko to sa inyo dahil pag nakita ko kasi sa system, ano ba talaga ang ending ng magiging Abraham Accord na ito? Okay? Ang Abraham Accord, mga mahal kong kapatid, ito po ay pakikipagsundo regarding to sa mga ekonomiya, kapayapaan, sovereignty. Yan ang nakalaman ng Abraham Accord. But the fact, Abraham Accord is only the will of a human being, and this is Mili Dimin Kanuto. Abraham Accord is not the will of our Almighty Apo. Because Abraham Accord, kung papag-aralan mo, no? Nandoon yung mga tinatawag na kailangan mag-apply ka, kailangan kung tutusin imamandatory nila. Kaya nga sabi ko sa inyo, the mark of the beast 2028 talaga. Kaya wag kayong wag kayong magkagulatan. 2028 talaga, mandatory talaga to, no? 'Yon ang target nila 2028. The Abraham Accord is ginagathered pa lang yan. Kumbaga, ginaipon pa lang lahat yan para syempre magkaroon muna ng pagkakaisa ang mga bansa-bansaan. What is the, ano yung sikreto ni Donald Trump, the President Donald Trump, to convince other leaders, especially the leaders of Muslim countries, no? Ano yung sikreto niya? Hindi ba naisip yon? Kung bakit gano'n na lang siya ka-powerful, meron siyang kakaibang karisma, no? Kung bakit niya napauo yung iba nating mga brothers na mga Muslim countries. Kung babasahin natin dito sa Book of Revelation, nakalagay po dyan sa pahayag, na ito talagang 666. Ito po yung lalabas dito. Walang pinangalan dito, no?
Pero, nasa na ba yung inhanda kung ano dito? Na ito yung mga, ito yung nilalang na kung saan, no, umiikot siya sa buong daigdig at nangako siya para sa buong kasaganahan ng sangkatauhan at buong kapayapaan ng buong sangkatauhan. Ngunit, subalit datapwat, sad to say, I'm so sorry. Why? This is me, Lidimin Canoto. Ako po, this is not my own understanding itong mga pinapahayag ko sa inyo. I notice na sa ating mga mahal na kapatid, nandoon yung takot, nandoon yung worry, of course, no? Lalo na sa, alam mo na, no? Kaya sabi ko nga sa inyo, mapalad yung mga taga-bundok eh. Kaya kayo, wag ninyong matamatahin yung mga kapatid nating mga magsasaka. Dapat mahalin ninyo, pero anong nangyari? No? Kaya mga kapatid nating mga magsasaka, it's your time, it's your turn, no? Kasi masyado na rin silang, para sa akin, masyado na rin silang naapi, no? Kaya mahalin natin ang ating mga kapatid na mga magsasaka. Pahalagahan natin sila. Okay, balik tayo sa Abraham Accord. Isu-shortcut ko ito because Abraham Accord, pag binasa ko lahat ang kabuuan, ito lang masasabi ko. May kinalaman siya doon sa sinabi ni Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Why? Itong tao, no? Ako magbabase lang ako according doon sa lumalabas sa system. Kasabi ko nga sa inyo, yung buhay natin sa mundong ibabaw na ito, parang nasa stage tayo na ginagampanan natin ang bawat karakter. Pero ang lahat ay nakaprogram na. Yun pala yun. Isi-shortcut ko ulit para hindi tayo mawala. The Abraham Accord, isa lang ang patutunguhan yan. May kinalaman yan sa sinabi ni Dr. Rizal, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Because Abraham Accord, may kinalaman ito. Ito na, kaya puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Talagang ibinigay lahat ito. Kaya dapat meron kayong mga ballpen, meron kayong mga notebook para isulat nyo to. Isa lang ang naintindihan ko sa Abraham Accord. Kahit sino ka pa na pinakamabagsik, matalinong leader sa mundong ibabaw nito, kinatatakutan ka. Ngunit, subalit datapwat, anong magagawa mo sa kapangyarihan ng kataas-taasang Apo? Anong magagawa ninyo? And, dito sa nakita ko, oh my! Talagang ma-feel ko yung maramdaman ko yung pangako ng Panginoon. Huwag ninyong babaguhin ang mga palatandaan na ginawa ng inyong mga huwag ninyong aagawan ang mga naulila nito sapagkat ang Apo o si Yahweh ang makakalaban ninyo. Itong ginagawa ngayon ng mga kurimaw na ito, binabago ninyo, no? Binabago ninyo kung ano talaga ang nakalagay dyan, no? Between the covenant of the creation or creator and the creator. Tinatago ninyo ang buong katotohanan. Kaya nga, di ba, ang Vatican, hinahanap ninyo ang ka-DNA. Ngayon, humingi na rin ako ng tulong, no? Kay mahirap yung nagmamagaling din tayo sa mga bagay na pahingi nga ng pandagan dito kay nahuhulog yung nagbabaw yung aking cellphone. Humingi na rin ako ng mga tulong, no? Humingi dito, humingi na rin ako ng ilang ng tubig. Humingi na rin ako ng tulong. Dahil itong just part, no? The Yahawashi Docs at yung kabuuan ng tinatawag na Abraham Accord. Kaya sabi ko, I need a help to understand this one. Between the Abraham Accord and between the Yahawashi Docs. What is the difference of this? Tama? Ito ngayon, yung sinasabi ko, the Abraham Accord, gi-shortcut ko siya, no? Tiningnan ko, inunawa ko, inintindi ko.
Isa lang ang patutunguhan ng Abraham Accord na yan. Meron ako ibibigay sa inyong tip. Alam naman natin pagdating ni Hitler, right? Si Hitler ay kilalang mabagsik na leader yan. Si Hitler ay mabagsik na pinuno yan. Hindi basta-basta yan. Ang dami niyang napatay, no? Ito si Hitler, no? And if we notice, ang Germany, bakit meron silang sign ng ganito? But the real, no, the behind of the real story, the real meaning behind the real meaning of the symbol of Germany is like this. Pero na-discover ko doon sa system why Germany is like this. Oh, sana ba kung kwintas, be? Di man ako marunong mag paano ba to? Nabuwang na. I don't know how to, anak, alika dito, can you help me, nak? Would you please draw this one? Wala. Di ako marunong mag-drawing eh. Yung nasa kwintas na yan, no? That is the sign. Ayan, no? Liit. Ito itong pinakamaliit. Ito to. Kung tutuusin, itong nasa pinakailalim, that is the symbol of Germany, but the real meaning behind is may kinalaman sila sa mga tinatawag na mga aliens. No? Now, mga mahal kong kapatid, ito na, magkabukingan tayo ngayon. Ito, hindi ko to inilabas, hindi ako nag-share sa inyo para magbida-bida, para lang sabihin na magaling talaga si Lidimin, kahangaan ko. No! This is my job. Ito yung pinapagawa sa akin. Ito yung pinapatrabaho sa akin. Sabi ko nga, this is not my own understanding. No? Dito tayo, kaya baka mawala tayo. Okay. The Abraham Accord. May kinalaman siya sa mga leaders noon pa man. Noon pa man, may kinalaman siya sa mga naging mga hari noon pa man. But what happened sa mga hari na yan? Alalahanin ninyo, ha? Even King Solomon once in a lifetime, pinabagsak siya ng kataas-taasang apo. Why? Kapag hindi talaga ang kalooban ng Diyos ang susundin, kahit sino ka pang makapangyarihan, kinatatakutan ng leader sa mundong ibabaw na ito, ibabagsak ka ng Panginoon. Purihin ang nagsugo, hindi ang nagsugo. Okay. Doon sa tinatawag na Abraham Accord, nandoon lahat, no, mga panahon pa ni Kupong-Kupong. Ito yung mga bigating na mga naging leader. May kinalaman siya sa mga leader, no? And doon sa ending, may kinalaman din pala sa panahon pa nila Haring Solomon na dapat ang kasunduan, yun ang masunod. Kaya lang ang tao ngayon, mayroong mga dagdag bawas. Ang sabi ko nga sa inyo, magbase tayo dito sa covenant. Walang dapat idagdag, walang dapat ibawas. Biblically speaking, nakalagay po yan sa banal na kasulatan. Spiritual science, dapat walang idagdag, walang ibawas. Okay. Punta tayo doon sa mga tinatawag. Mayroon akong isi-share sa inyo. Ito po ay mga verses sa Bible na kung saan ito ay may kinalaman sa mga kasaysayan ng mga nagiging mga hari sa mundong ibabaw na ito na sila man ay pinabagsak ng Panginoon. Okay? May kausap ako doon. Ayaw, huwag niyo muna ko anuhin. Kaya basta ganito, ano muna. Okay? Kumuha kayo ng ballpen at saka sinabi ko na sa inyo, lagi kayo maghanda ng ballpen at saka papel para isulat ninyo. Itong mga verses na ito, walang alam si Lidimin, pero pag idikta ganit ng banal na espiritu yan, sulat lang ako ng sulat. Mamalayan ko na lang, pagtapos na, ay, ito palang nasulat ko. This is the Yahawashi. Ano sa daw ito? Bakit daw? This is all about the Yahawashi docs and what we call the Abraham Accord. Sabi ko nga sa pinsan ni PBBM, Kuya, pagtulungan natin ito. Itong ginagawa ko ay hindi para magbida-bida sa inyo.
para lahat tayo ay makalaya. Kaya kayong mga iba't ibang organisasyon, wag ninyo kong titirahin. Because even the Deuterium Project, no? Lahat ng mga yan, nakapaloob sa Yahawasi documents. Kung iano ko talaga ng kabuuan. Oh my God. No? Kaya kayong mga keeper, makinig kayo sa akin. Ha? Biblically speaking, nakalagay dyan, no? Nakalagay dyan, sino kaya ang nanatiling tapat sa mga pinagkatiwalaan, no? Ng mga bagay na yan sa inyo. Halos sa inyo, inangkin ninyo, diritsahan. Gusto nyo pang mga tao ganon. Ganon sa inyo. Dahil sa mga posisyon ninyo, mga title degree ninyo, diritsahan tayo. Ha? Diritsahan tayo. Hala, pagalingan ng kung ano. Kaya, alam nyo ba, na lahat ng yan padadapain. Kahit itong Abraham Accord na yan, padadapain tayong lahat. Hindi ko inexempted ang sarili ko. Baka akala nyo, just listen to my words. Okay? Kahit sino ka pa dito sa mundo na ito. Natawa na lang ako. Minsan, sinasabi ko ba, parang ganito yun, no? Parang nanood ako ng isang sine na parang, nanood ako ng advanced thriller. Parang ganon. Kasi, sabi ko, hindi nyo ba napansin kung bakit yung iba naghahayag, tapos na, silidimin, coming soon pa lang, na i-release na natin, na ihayag na natin. Why? Una at higit sa lahat, bigyan ko muna ng kapurihan, kadakilan, kaluwalhatian, ang kataas-taasan, kasi kung wala siyang ibinigay na karunungan sa akin, hindi ako makapaggayag sa inyo. Kaya sabi ko nga sa inyo, kahit nakapikit ako, pag ginising ako, susulat ako ng katulad dito. Tapos na. Okay. Mga mahal kong kapatid, just listen up. Tungkol ito ngayon, meron tayong makikita sa Bible regarding sa mga verses ng mga kasaysayan ng mga leader ng mundong ibabaw na ito na sila man ay pinabagsak. Mga kasaysayan nito. Okay. Number 1, sulat kayo dyan, no? Para matuto kayo. Kaya, lahat nga padadapain no? Ngayon, what is the ending of Abraham Accord? Katulad ng panahon ni Hitler, kilala natin si Hitler, mabagsik, no? Kung tutusin, mabagsik pa ito kay Donald Trump. Pero anong nangyari kay Hitler? Sa kabila ng kanyang pagiging atapang-atao, matalino at tao, pero siya mismo ay nagpakamatay gamit ang sarili niyang baril na kung saan marami din siyang pinatay. Kaya mga nagko-commodities, bakit siya tinawag na golden gun? The golden gun, ang may-ari ng golden gun na yan, si Hitler. Dahil sarili niyang baril, ang ibinaril niya sa sarili niya. Because Hitler is hindi siya namatay na natalo siya ng kaaway. Nagpakamatay! Just imagine. Why? What is the reason? Dahil bigo siya. Besides, kung totoosin yung diary ni Hitler, gusto kong i-print yun. Nantay ko lang talagang printer, no? Kaya excited ako Nandoon yung diary niya. Itinago ito. Kaya yung sinasabi ng si Nikola Tesla, namatay siya sa New York, tapos nagkaroon ng mga demandahan dyan regarding sa Tesla invention, na napunta yan ngayon kay Elon Musk, na question si Elon Musk, paano napunta sa'yo na nawawala yan? Lahat yan, hindi nyo maitago ang katotohanan. Kaya maging dito sa lokal, kahit sunugin ninyong kuha, yung mga ebidensya dyan sa mga pagnanakaw ninyo, bantay kayo. Bakit? May kinalaman pa rin siya sa system at sa satellite. Kaya minsan sa cellphone, mag-sample tayo sa cellphone, di ba? Minsan pag may mga technical problem, ang inaayos, yung mga tinatawag nila sa cellphone, motherboard, no? Kung may mga sira doon na ay hindi gagana, so sa motherboard nila titingnan. Para sa pamamagitan doon, maiayos nila yung daloy doon sa mga system, no? Maayos nila yan. Naintindihan nyo ba? Iniisa-isa ko na to sa inyo, Okay, dito tayo sa 78 Bible verses about sa kasaysayan. Ito yung mga kasaysayan dito sa mga
mga tungkol sa mga kaharian. Okay? May kinalaman po yan siya ngayon. Kaya ang gandang ikumpara, the Yahawasi Docs and the Abraham Accord. Kaya binigay ko to sa kapatid. Ha? Okay. Number 1. Sa Daniel chapter 2 verse 21. Sulat kayo dyan mga inday, mga dudong. Hindi yung sa halip na yung ang gagawin ninyo, magsigi kayo, mag-FB-FB manira kayo ng kapwa ninyo, mag-research kayo para may karoon ng laman ng utak, mga pag-iisip nyo. May laman ng pag-iisip ng tama, no? Para makapagbulay-bulay tayo. Na ang tao, kahit sino ka pa dito sa mundo, you are nothing, no? Wala. Silidimin bagi, exempted kong sarili ko sa inyo. Hindi naman Huwag kayo magagalit sa akin. Okay. Sa Acts chapter 17 verse 26 or sa Bisaya o sa Tagalog is Acts is gawa. Okay? Genesis chapter 45 verse 5 to 8. Hala, may kinalaman ito sa mga about sa mga kaharian, about nakita ko rin ito doon sa Abraham Accord. Ay, ganda. Ang tao pala kahit gaano katapang, no? Pag hindi na talaga kalooban ng Panginoon ang ginagawa mo, ibabagsak ka ng kataas-taasan. Yan ang totoo. Okay? Sa unang hari, chapter 12 verse 15 or 1 King, chapter 12 verse 15. Okay? Okay. Second Chronicles or pangalawang Kronika, chapter 10 verse 15. Mag-take down kayo dyan. Okay? Number 6, Daniel chapter 4 verse 25. Okay? Next, Daniel chapter 7 verse 25. Next, Amos chapter 9 verse 7. Itong mga verses nito may kinalaman ito sa mga kasaysayan ng mundo natin, lalo na sa mga hari, no? Number 9, Ephesians chapter 1 verse 11. Number 10, Isaiah chapter 14 verse 24 verse 27. Number 11, Isaiah chapter 37 verse 26. Number 12, Isaiah chapter 42 verse 4. Number 13, Isaiah chapter 46 verse 10 to 11. Number 14, Gawa or Acts chapter 1 verse 7. Number 15, Gawa chapter 2 verse 23. Number 16, Isaiah chapter 46 verse 9. Oy, dapat magsulat kayo nito. Sige daw be. Malalaman ko ito. Gusto ko kung talagang sinulat ninyo ito, isend ninyo sa akin na yan ay isinulat ninyo. Mula ngayon, alam mo, pag nagaganito, mahirap yung makinig lang kayo tapos kayo, hindi kayo magsikap na alamin ninyo. Kaya sabi ko nga sa inyo, kahit si Lidimen magsasalita sa inyo, suriin ninyo kung gaano katotoo para hindi kayo magkandaligaw. Hindi ko ba in-exempted sarili ko pag sure kayo dyan. Okay, number 17, Exodus chapter 10 verse 22. 10 ba to? Okay, 10. Okay, number 18, Deuteronomy chapter 4 verse 32 to 35. So, magkinahalang gid kog tubig ani ka maanuhan tayo ng lalamunan nito. Number 19, Psalms or Awit chapter 77 verse 11 to 15. Number 20, Isaiah chapter 43 verse 10 to 13. Number 21, Isaiah chapter 44 verse 6 to 8. Number 22, Micah chapter 6 verse 5. Number 23, Psalms or Awit chapter 126 verse 2. Number 24, Unang Hari or First King chapter 8 verse 56 to 60. Okay? Number 25, Levitico chapter 23 verse 42 to 43. Number 26, Deuteronomy chapter 16 verse 1 to 6. Number 27, Psalms or Awit chapter 78 verse 2 to 7. Number 28, Deuteronomy chapter 32 verse 7 to 9. Hala. Tingnan nyo. Ako gapaning kamot gani ko na may hatag ninyo. Oh my, kadako ba ani ka? Ang taas, ang haba pala nito. Wala tayong magawa. Kailangan kong gagawin nito.
Anong number na ba ako? Okay, 28. Nasa na ba number 29? Okay, makinig. Huy, ginoo ko. Sa, bakit may judge? Judge ang nakalagay eh. Chapter 6, verse 13. Number 30, Psalms or Awit, chapter 44, verse 1 to 3. Number 31, Revelation or Pahayag, chapter 22, verse 13. Number 32, Revelation, chapter 1, verse 8. Number 33, Revelation, chapter 2, verse 8. Number 34, Ephesians, chapter 1, verse 9 to 10. Number 35, okay, Romans, chapter 5, verse 6. Number 36, no? Galatians, Galatians chapter 4, verse 4. Number 17, tungkol ito sa kaysaysayan ng mga hukom, judge, tama pala kapatid na Alma. Salamat, no? Maraming salamat kapatid. Oo, mayroong hukom sa Bible, judge. Tingnan nyo kasi ito, nakikita pag idikta yan, sulat nga lang ako ng sulat. Okay, Colossians chapter 1, verse 17. Number 48, Colossians chapter 1, verse 28. Number 49, Daniel chapter 7, verse 13 to 14. Number 40, Mark, no, chapter 1, verse 15. Next, 41, Matthew chapter 12, verse 28. 42, Luke or Lucas chapter 11, verse 20. 43, Ephesians chapter 2, verse 7. 24, Luke chapter 1, chapter 3, Luke chapter 1, verse 3 to 4. Okay? Hebrews chapter 2, verse 3. So, taas-taas pa ni. 1 Peter chapter 5, verse 1. Pero kailangan kong banggitin ito para buksan ninyo dyan. Okay. Next, 2 Peter chapter 1, verse 16. Next, 1 John or unang Juan chapter 1, verse 3. Next, tumatalsik na yung laway ko. 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 25. Next, Lucas or Luke chapter 22, verse 19 to 20. Next, Acts or Buhat chapter 1, verse 3. Next, Lucas chapter 24, verse 1 to 8. Next, John chapter 20, verse 27. Next, 1 Corinthians chapter 15, verse 3 to 8. Just wait for a while. Bakit parang nag-repeat siya? Ay, hindi. Okay? Next, Lucas chapter 1, verse 1 to 2. Next, Mateo chapter 2, verse 1. Next, Lucas chapter 3, verse 1 to 2. Next, Mateo chapter 14, verse 3 to 4. Next, Mark chapter 6, verse 17 to 18. Next, Acts chapter 5, verse 37. Next, Genesis chapter 1, verse 1. Next, Genesis chapter 2, verse 7. Next, Genesis chapter 3, verse 6 to 7. Next, malapit na tayong matapos. Romans chapter 5, verse 12. Next, Genesis chapter 12, verse 13. Next, Hebrew chapter 11, verse 18. Next, Exodus chapter 19, verse 4 to 6. Next, John chapter 1, verse 14. Next, Hebrews chapter 1, verse 1 to 2. Next, dalawa na lang. 1 Corinthians chapter 15, verse 3 to 4. Next, Philippians chapter 2, verse 6 to 11. And the last is Hebrews chapter 1, verse 3 to 4. Okay? May pahabol tayo. I-footnotes nyo dyan. Kasaysayan ng Babylonia. At makikita ninyo to tungkol sa verse ng Genesis chapter 10, verse 8 to 10. Sulat ninyo dyan. Kasaysayan ng Babylonia. Ito yung verse sa Bible. Genesis chapter 10, verse 8 to 10. Okay, pangalawa. Ito na. Kasaysayan ng Jerusalem. Alam niyo man dyan. Mga hukom, chapter 19, verse 9 to 12. Doon yung makikita ano mang nangyayari sa mga hari-hari, no? Okay, makikita niyo dyan. Okay, next, kasaysayan ng mga bansa. Okay, mga kasaysayan daw kuno ng mga bansa. Ito'y matatagpuan ninyo sa Ezekiel chapter 5, verse 1.
Okay? Tapos, meron tayong mga tinatawag na mga aklat ng kasaysayan. Kaya alam nyo ba, itong mga kontinente natin, isa lang ang tawag noon. The seventh continent. Itong buong mundo, alam nyo ba, alam natin planet, this is the planet Earth, pero may pangalan pala siya. Oo, bago nagkaroon ng Africa, mga South America, Asia, ano yung naging kasaysayan? Kaya nga kasaysayan ng mga bansa. Kaya nga bumili ako ng globo para sa inyo. Hindi para i-display lang yan. Naiintindihan ninyo ba ako? Kaya si Lidimin, huwag ninyo kong awayin. Kaya mga Juterim na yan, mga organisasyon na yan, nakapaloob lahat yan sa Yahawasi documents. Huwag ninyo kong awayin. Mga keeper, huwag ninyo kong awayin. Pasaway kay dyan. Ako ito, si Lidimin, ang sino man, no, kahit sa mga mahal nating keeper, ang sino man ang hindi ipatupad ng tama ang kalooban ng Panginoon, kayo mismo ang naghahanap ng inyong mga kamatayan, hindi ako, nagpaalala lang ako sa inyo. Bahala kay dyan. Okay? Mga aklat ng kasaysayan, Genesis chapter 5 verse 1. Okay? At itong kasaysayan tungkol sa pagsamba kay Baal. So, the Abraham Accord, nandito. Pagsamba kay Baal, itong kasaysayan, makikita niyo yan sa mga Bilang chapter 25 verse 3 to 5. Okay? The Abraham Accord, may kinalaman ito sa lahat ng mga naging hari, no? Noon pa sa pasimula. But what happened? No? Ano yung matutunan natin sa mga documents na ito? Is this documents lang para sabihin na we are the powerful in this world, we are the smart, mas matalino tayo sa iba? Para sa akin, hindi. Kaya nga, sabi ko sa kapatid, alam nyo ba na napaka sagrado. Ito actually, ang gisend ko sa kanila is just a part lang ng documents, pero yung pinakailalim, may kinalaman pa rin talaga sa covenant between the Creator and the creation. Ano ang patutunguhan ng Abraham Accord? Ito ba'y magbibigay sa atin ng ating mga kasaganaan? Pag ibasa mo dito sa pahayag, walang sinasabing pangalan, pero ang nakalagay doon, ang palatandaan ng isa sa mga 666. Kung sino ba talagang 666? Ito yung mag-iikot siya sa buong mundo at mangangako ng buong kapayapaan at kasaganaan ng buong sangkatauhan. Ngunit subalit tatapwat ay Lidimin Kanuto. Mapariho lang tayo ng mga naging hari noon pa man, ibinagsak ng kataas-taasan. Bakit? Mga nalunod sa kapangyarihan. Ang mga tao, akala nila lahat na kaya na nilang gawin. Kaya ang tao, listen to me. Dito sa mundong ibabaw na ito, wala tayong dapat ipagmamalaki. Bakit? Sino ba ang nagbigay ng buhay sa atin? So, kahit magtambling-tambling ka dyan, kahit ano ka pa dyan, kung ano ang gustong mangyari ng Panginoon sa atin, wala kang magagawa. Kaya ang kailangan sa tao, humingi ng tulong, awa at habag, at higit sa lahat, magsisi sa mga kasalanan. At kung hindi yung kung sino-sinong mga Diyos-Diyosan ang inyong sinasamba. Kaya si Lidimin, alam ko maraming napisti sa akin, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Tapos aawayin niyo pa ako. Makinig sa mga sumusunod ng kalooban ng Panginoon. Sa magtatagumpay ay tutupad ang ipinapagawa ko hanggang wakas. Ibibigay ko sa kanya ang pamamahala sa mga bansa. Mamahala siya sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Dudurugin niya ang mga bansa na parang mga palayok. Ibinigay ko ito kung paanong ibinigay ito sa akin ng Ama. Ibibigay ko rin sa mga magtatagumpay ang bituin sa umaga. Sino ang bituin sa umaga? Who is the morning star? Ibibigay ko rin sa kanya, no? Ang bituin sa umaga. Mga mahal kong kapatid, sa umagang ito, sana na-absorb nyo kung anong ibig sabihin. Tumigil na kayo yung iba dyan. Ako lang, pag sure kayo dyan.
the Abraham Accord versus the Yahawashi documents. Ito'y may kinalaman sa spiritual at saka sa science. Ngayon, paano natin mapagtagumpayan na sa mga ginagawa natin na akala natin? Dali lang, patapos na ako. Luto na? Hindi, gulay mo, gulay ako kayo, kain na. No? Kaya mga mahal kong kapatid, sinidimin kahit na parang malangkat akong likod. Napansin niyo yung mga nakaraan, kahit wala na akong boses, nagngangawa pa rin silidimin sa inyo. Kahit pagtawanan ako ng iba, that is the part of my job. Hindi para himukin kayo or i-let down kayo dyan. No. Because itong mga sinasabi ko sa inyo ay it's not my own understanding. Nagbabase tayo according na nandoon sa system. Naintindihan ninyo ko? Huwag kayong gumawa ng sarili ninyong panukala, mga tao. Oh. Anong nangyari ngayon sa US? At pinakonfirma ko ito sa ating mahal na kapatid. Totoo na nangyari ito sa US. Sinabi ko naman sa inyo eh. Bawat pagkakamali ng gagawin ninyo, disaster ang aabutin ninyo. Ha? Hindi ba ako nagkulang sa inyo, no? Pag sure kayo dyan. Okay. Dali lang. Nasa na ba yun? Okay. Alam nyo ba, siguro nakikita, salamat sa nagbigay ng stars, kahit hindi ko sinabihan, nagbigay ng stars, thank you. Okay? Alam nyo ba itong mga bagay na ito? Desierto sa California na isang kakaibang bagay. Sabi nila, ito raw ay gawa ng demonyo or galing po sa demonyo. Ito po, makikita natin ang isang... Yang mga video na yan, noong nakaraan taon pa ako nagsabi, lalabas ang mga iba't ibang uri ng nilalang. Naintindihan ninyo ako? Ito na yun, baka kalo yun, that is a joke. That is not a joke. No? That is not a joke. Kaya kayo, yung mga nagpaplano na naman, guguluhin ang ating guguluhin ang ating gobyerno. Pag sure kayo dyan, pwede bang manahimik kayo muna dyan? Hanggang ngayon, mga sarili nyo pa rin, mga inintindi ninyo, ganito na nga nangyari sa bansa natin, ganyan pa kayo. And talagang itong mga binabahagi ko sa inyo, actually gusto ko magbigay sa inyo ng highlights. Gusto kong bigyan ko kayo ano nakalagay dito. Okay? Uy, alam nyo ba na ngayon yung tawag nito, itong nangyari ngayon sa US US Federal, no? Sinabi na giaprubahan nila ang crypto ni Donald Trump. Lagot kayo. Tingnan nyo kung ano nangyari ngayon sa US. Oy kuya, nandiyan ka pa naman sa Hawaii. Confirm ito. Malaking sunog dyan ngayon nangyayari sa Hawaii. Ito na kasi yun eh. For me, no, I don't know. For me lang in my own personal thought lang, no. Ito yung dapat nating pagkaingatan. Ano man ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, wag tayong magpakalunod, no, sa kapangyarihan or authority na ibinigay ng Diyos sa atin. Kasi katulad ni isang mapagpalang araw, ma'am. Thank you so much, no? No? Pag isi-shortcut or kumbaga sa isang pangungusap, yung buod ng istorya, no, ng kabuuan ng kasaysayan na nangyayari sa atin. Itong mga naging pinili din ng Panginoon, mga na-overdose din sa kapangyarihan, na lahat na lang akala nila sinanalarin ng lahat ng tama. Simple lang. Huwag natin ipagpalagay ang ating mga sarili na mas nakakahigit sa iba. Deuterium, okay lang yan, no? Pero may dating kasi na kakaiba, no? At ako na rin nagsasabi sa inyo, walang dapat i-explore sa deuterium. Do you believe na wala pang World War I? Lahat yan nakaprogram na yan. Lahat yan may mga tubo na yan. Kaya pag
minsan, kaya nga sabi ko sa inyo, next time gusto kong magkaroon ng projector. Bakit? Pag ipapindot sa akin yan, gusto ko siyang isave yung video na, ay, anong klaseng ano to? Kasi kung wala pang World War I, nandyan na yan. Eh kung pipitsugin na mga metal yung nandoon sa tubo, eh di, durog na, kagipang kalawang na, no? Kaya pala meron tayong mga palladium, meron tayong mga kung ano-anong mga precious metals. Ay, pag-sure kayo dyan, walang dapat i-explore sa deuterium. Kasi kung mag-i-explore pa kayo, abutin tayo ng kupong-kupong, eh nagkaganito na ang mundo natin, no? Ay, pag-sure kayo dyan. Ha? Nakahanda na po lahat yan. At yan ay ipagkaloob sa atin. Kapag ano kaya ang sikreto para ipagkaloob sa atin yan? Yung sobrang talino nyo dyan? No. May sikreto po para ipagkaloob sa atin yan. Ang tao punong-puno ng pagpaplano. Maganda ang mga plano ng tao pero kalooban pa rin ng Diyos Ama ang masusunod. At kahit gaano kagaling ang mga utak ninyo dyan, kung merong isa na hindi natin masunod sa Panginoon. Alalahanin ninyo ha, si King Solomon nga, winasak na yung templo na ginawa niya dahil lang sa isang bagay na hindi nasunod ni Haring Solomon. Ha? Eh kahit naman si Haring David, kahit nagkaganon naman, kinalugdan pa rin siya ng Panginoon. Bakit? Dahil nakita ng kataas-taasang Apo kung paano pinagsisihan ni Haring David ang kanyang pagkakamali. Ano yung pagkakamali ni Haring David? Nagkaroon siya ng interes sa kanyang hindi niya asawa. Ngayon, sa panahon natin, hindi lang ito tungkol sa asawa. Pag magkaroon ka ng interes sa mga bagay na hindi iyo, huwag mong pangarapin. Simple lang ang formula ng buhay. Matuto tayong makontento kung ano ang meron sa atin. Magpasalamat lang tayo sa Panginoon. Malusog tayo, kumakain tayo sa 3 beses ang araw or kung swertehin, may merinda. Tama? Huwag magpakalasing sa mga material na bagay sa mundong ibabaw na ito. Dahil lahat ng mga bagay ay palamuti lamang. No? To make the story short, sa umagang ito, lalo na sa panahon natin, pagsikapan ng bawat isa na mag-impok ng kayamanan sa langit. Hindi ito literal na kayamanan, kundi ito'y kayamanan ng karunungan, no, na nagmumula sa kataas-taasan. Ano yon? Number 1, higit sa lahat. Kasi maraming nagsasabi kilala nila ang Panginoon pero makapanglibak kahit sa loob ng simbahan. Sabihin niyo kung nagkakamali ako. Habang ang mga pastor, habang mga diakono nagsasalita doon sa pulpito ng simbahan, may mga member ng mga sa loob mismo ng simbahan, nililibak ang kanilang kapwa. Real talk lang tayo. Huwag kayong magagalit sa akin. Intindihan niyo ko? No? Kaya ako nagpapasalamat ako, may mga kausap ako ng mga kapatid. Pag nag-uusap kami, tawanan kami ng tawanan. Bakit? Sabi ko kasi, ano ba ang palatandaan na nakakilala tayo sa Panginoon? Ito nga si Donald Trump, di ba may video siya? He is claiming that he is the Messiah. Okay? He is claiming that he is the Messiah. Wala namang problema kung sasabihin niya siyang Messiah. No. At yung tungkol sa mga nangyayari ngayon, sa akin balance lang ako ha. Pero who am I para magsalita in my own opinion lamang po sa mga ginagawa niya? May technical talagang nangyayari. Okay? Nag-claim siya na he is Messiah. Ngayon, kay nasunog man ngayon ang Hawaii, malaking sunog dyan sa Hawaii. May mga hurricane na kung ano-ano mga nangyayari. Kung sumasa inyo ang banal na Espiritu ng Diyos, masaksihan ito ng buong sangkatauhan. Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo. Bakit lagi kong sinasabi sa inyo? Bantay kayo ha. Kapag mag-ulan ng apoy, bantay kayo. Ngayon, medyo nahabag lang din ako doon sa, naalala nyo yung propeta, nagpakilala na propeta siya ng Ghana,
na gumawa nga sila ng napakalaking arka dahil according to them, December 25, 2025, magkaroon ng lunop ang mundo. No? Huwag na buong mundo damay natin. Doon na sa sarili nilang lugar. Di ba hindi nangyari? Anong ginawa ng mga tao? Anong ginawa ng mga tao? Ngayon, ipinakulong siya, ipinahuli siya. No? Excuse me. Si Mr. Perez, our brother, no? Kasi sabi niya nung ngayon daw January 9, maraming mamamatay doon sa Nazareno festival na yan. Marami bang namatay? Ang alam ko, wala namang nangamatay. Kung hindi, nahimatay. Iba kasi yung nangamatay kasi nahimatay. Magkaiba kasi yon. Pero, ang point dito is, ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Paalala ko sa inyo. Mag-serve tayo, maghayag tayo na ang binibigyan natin ng kapurihan, ang itinataas natin, ang Panginoon. Kaya nga ako di ba sabi ko, Ama! Ang mga tao, ganito na, kasama ng pasama ang mga tao. Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo, Ama kong banal na makapangyarihan sa lahat. Di bali ng ako ang laitin nila, huwag lang ikaw. Huwag lang ikaw. Kaya sabi ko, ipinagkatiwala ko sa iyo ang mga bagay-bagay na yan. Ipakita mo na ikaw ang mas makapangyarihan sa amin. Kasi ako, channel lang naman ako, ano lang ako sa inyo. Nag-share lang ako sa inyo. Kaya lagi kong sinasabi, according, it's not my own understanding. Hindi yung ang dating na parang naghahayag ka na parang ang dating sarili mo naman itinataas mo. That is the difference. Malaki po ang diferensya nun. Kaya nga si Lidimin pag naghahayag sa inyo, inexempted ko ba ang sarili ko? Di ba hindi? Maging si Lidimin, sinasabi ko nga, maging si Lidimin hanggang kahuli-hulihan. Lahat ng pipiliin pa, lahat ng sinalait sa salipa. Hindi yung maghayag kayo na ang dating parang exempted na kayo sa paghahatol. Pag sure po mo dira, oy. Naintindihan niyo ba ako? So umagang ito, the bottom line is, whoever we are in this planet Earth, next time, isi-share ko sa inyo ano ang pangalan ng ating planet Earth bago nagkaroon ng 7 continent of the world. Hindi ko yan gawa-gawa, kaya yung nagsabi na, manda ka kay, papriso, pag-sure ay, no? Kasi gawa-gawa ko lang, pag-sure. Ang karunungan na nagmumula sa katas-taasan, hindi po yan nakasulat sa anumang libro. Alalahanin ninyo maging sa panahon nila propetang Daniel, kila propetang Elias, may mga hula na pinasusulat. Ngunit may mga hula na hindi pinasusulat. Ngunit ito ay pinatatakan. At ito ang tatak ng banal na espiritu na nino man ay hindi ito maagaw sa atin. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. The Abraham Accord versus the Yahawasi documents. Yes, ma'am. LMC, si Ibo Noah po yung gumawa ng art. Yes, si kapatid na Ibo Noah. No? Sabi niya, na-delayed lang daw. Na-delayed lang daw. Dito po sa Bible, ang naiintindihan ko, nauunawaan ko, kung noong panahon nila Noah ay ang dahil sa mga kasamaan ng tao sa pamamagitan ng tubig, kaya nagkandamatay ang hindi sumunod. Dito hanapin ko yung verse, dito sa last part natin, apoy po ang mag-uulan sa atin dito. Kala ninyo kaya nga sabi ko bantay kayo Alam niyo ba yung mga libyata na yan? Sino ba ang creator niyan? Ang Apo pa rin. Siya pa rin ang nagbigay ng authority niyan. Kaya walang ipagmalaki ang tao. Sa madaling salita, walang ipagmalaki ang ibang tao. At yung mga iba't ibang nilalang, sabi ko nga sa inyo, kayo ng umaga, sabi ko, mahal,
2 beses ko na siyang nakita. Mga nasa edad siya ng 12. Oo, lalaki siya eh. Lalaki siya ang pupo. Ay, nanindig ang balahibo ko. Lalaki siya ang pupungay ng mga mata niya. Tapos, yung buhok niya, yung parang si Jesus Christ, kulot. Tapos, parang nakaganito siya ng ano eh. Parang nakaganito siya ng ano, parang nakaganito siya ng corona. Hindi katulad ng iba na nakaganito siya. Tapos, nakasuot siya ng, yung pang Muslim ba? Ha? Di ba yung mga palabas pag 10 commandments, yung about kay Jesus, yung suot-suot ni Jesus Christ na gano'n, nakikita natin sa TV, sa palabas, gano'n ang suot niya. 2 beses na po yan. Dito talaga siya sa bahay. Tapos, nanindig balahibo ko, pati tuloy dito sa tangkugo ko ba? No, sa bato ko, nanindig balahibo ko. Makikita ko siya. Makikita ko siya. Sabi ko, mahal, nakikita ko na naman siya. No, so ganon. Minsan sabi ko, ano kayong ibig mo sabihin? Pero hindi pa kami nag-uusap. Tinitingnan niya lang ako. Tapos, ang pungay-pungay ng mga mata niya. Tapos, kahapon, yung sword ang nakita ko. Hawak niya yung sword. Ibang klase yung sword niya. Tinitingnan ko lang siya. Na? The Abraham Accord versus the Yahawashi documents. Huwag kayong gumawa ng sariling para isa lang naman naiintindihan ko. Marami ng kasaysayan ng buong mundo natin ang lumipas billion years ago, no? Maraming naatasan, maraming pinili, pero yung mga pinili na overdose sa kapangyarihan. Kaya yung may mga bagay na hindi na rin talaga kalooban ng Panginoon. Dahil sa authority nila, na overdose na rin sila. So this morning, sa kabilaan ng lahat, no? Alam kong may magagawa ang Apo. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Alam kong may magagawa ang Apo kung tayo'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Apo. The Alpha Power Omega. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Isang mapagpalang magandang punong-puno ng pag-asa sa atin, mga mahal kong kapatid. Lahat ng ito ay para sa atin, para makawala na tayo. Okay? Yung sumpa na inabot ng tao ay makawala na tayo. Okay? Maraming salamat kay kapatid na Amber Sunrise, kay Amelia Pugo, kay Rogelia Tumali, kay Alex de la Cruz, no? Maraming salamat kay Jimalin Balangatan, kay Alma Taganili Gansan, kay kapatid na Boss Jack. Yung mga pulang tila ninyo, ginagawa ko yan. Meron lang importante ngayon na nilalakad ko hanggang 16. Okay? No? Ayan, sila Nor Pagamukan, sila Carmen Tobli, ang ano ng kamay ko, ang katiso nool, Conchita Quezon, Chofilatopia, no? Kay Rian Vigiga, thank you so much. Kay Antonita Dacuso, kay Tess Salangit, tama bang pronunciation ko? Bisaya lagi ba? Kay Susan Pataksil, kay Lisito Austria, kay kapatid na Baishiba, no? Susan Cañete, Alan Valenzuela, no? Kay kapatid na Bilin Persia, kay Luda Dondriano, kay Ramon Pataksil, kay kapatid na Arlinda Gonzaga, kay Cristina Salvi Ortega, kay Ma'am Chitlin Gelera, at marami pang iba. Please kindly share this video para po ito sa atin. Okay? Thank you so much, at sana hindi nyo nakalimutan kaninang umaga sa pagising ninyo. Nagpasalamat tayo sa Panginoon na buong magdamag, binantayan ng ating mga pagtulog, na safe tayo, na binigyan pa tayo ng muling pagkakataon na masilayan ang araw sa araw na ito. At syempre hingiin natin ang buong kalakasan niya na ibibigay niya sa atin physically, mentally, and spiritually. Hello kay kapatid na Joy Villasor, kay Marvin Collado Montemayor, kay kapatid na Celia Ilandag, no? At marami pang iba. Maraming salamat po sa inyong lahat.